Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari last week, February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay na nito aware, change of decision, o mga sitwasyon na pwedeng maiwasan. But, kung ayaw nyo talaga marinig ang mga warning sign at gusto nyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa iyo. Okay, tingnan natin Virgo. Okay, may mga sitwasyon ka na nagkakaroon ng mga pagpaplano or maaring itong sitwasyon na to is noon na itong naiisip mo or pwedeng itong sitwasyon na to is noon pa na gusto mong gawin. And this time, maaring naghandon ka sa point na nagkakaroon ng pag-iisip and make a plan when it comes in this situation to success. Nandun yung point na yun, ano? So nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo i-improve. Handun yung hard work o yung effort mo dun sa sitwasyon o nahandun yung pagpaprogress, no, ng mga bagay o sitwasyon mo. Sa sitwasyon mo, may mga bagay ka na sinisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, ganyan, tama ba, nandun ka sa point na iyon. And parang nandun ka rin sa point na may mga bagay ka na filter or mga sitwasyon na pinag-iisipan ng tama. Kung tama ba to, hindi ba to, kailangan ba to, mga ganong sitwasyon, ano. Nandun din yung point na nagkakaroon ka ng mga bagong layunin this time, or nahandoon yung focus and action to make it real, yung sitwasyon na yon, o nahandun yung thinking about, clear goal kasi yung nakikita ko sa'yo, no, nahandun yung point na yon. Nagkakaroon ng mga pagpaplano na handun din yung pagiging practical situation sa buhay mo, ang nakikita ko sa'yo dito. And syempre handun din yung happiness, handun yung strength, at saka actually may dalawang babae, may isang babae, isang lalaki. Pwedeng magkarelasyon to, no? Si Queen and the King of Swords, sa nakikita ko sa'yo dito, maaring nahandun din yung pag-uusap ninyong dalawa sa mga bagay-bagay o sitwasyon na na you want to success sa nakikita ko sa'yo dito, or you want to achieve. When at 3 days, 3 weeks, 3 months, is there's a situation na magkakaroon ng mga happy gathering. Malaki man o maliit yung sitwasyon, na handun yung point na yun, magkakaroon ng mga collaboration, creativity, or a joy situation. There's also a good news, no, na magaganap o mangyayari sa'yo. So nakikita ko dito, nahandun din yung may tao, kasi may isa pang babae ako nakikita. May isa pang babae, hindi ko alam yung babae na yon is, or ikaw ito, or someone pa sa babae sa buhay mo, kung sino siya. A mother figure, pwede siya yung, or babae lang siya. May ganun, or basta babae, kahit hindi siya mother figure. They give you love and support. Pwedeng nandun sa point yun. Or hihingi siya ng suporta o hihingi siya ng advice o suporta sa'yo. Pwedeng ganun. Or magkakaroon kayo ng conversation ng tao na ito. Na related siya sa isang either plano, achievement, or money. Yun ang nakikita ko dito, meron. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Diyan ako na nakikita sa iyo. Actually, ito pursuing kasi ito, no? Pursuing your idea. Sa nakikita ko dito. There's a good news. Talaga, may good news ako na nakikita sa iyo. Nandito rin yung pagpo-focus sa parang may pufokusan ka
may bago kang pupukusan eh, nakita ko dito. Merong, iba sa inyo ha, may bago kayong pupukusan this time. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam in what way, kung saan parte. Pwede dun sa sitwasyon na naiisip mo na gusto mong mag-success. Ganun, sa iba sa inyo. Kumbaga, more on thinking yung nakikita ko sa'yo dito. Meron kang 9, 18, 28, 31, 36, Virgo, Leo, Libra, Cancer, and Leo. Anak, ato din eh. Dito kasi anak ko eh. When nandito ka sa sitwasyon mo na nandito yung confidence mo, handun din yung lakas o yung sigla na nararamdaman mo this time. Because of sa naiisip mo na nakasiyahan, ano, sa nakikita ko ito, may mga sitwasyon kasi may mga papuri, alam mo yun, may mga papuri na sitwasyon ako nakita, papuri or pasasalamat, itong sitwasyon na ito, no, sa nakita ko dito, sa iyo. May pag-iisip din, hindi ko alam yung what way, ba't ka nag-iisip? May mga pinag-iisipan, siguro hando lang din yung point na malalim kang mag-isip talaga, no, Virgo. Yung iba sa inyo is there's a duty kayo na, may duty kayo na gagawin na gusto mong ma-achieve yun, na gusto mong mag-growth yun, or gusto mong mag-end of the positivity yung sitwasyon na yun. Handun din yung sitwasyon, hindi naman kay lahat, but you feeling burden. Sa nakita ko dito, pwedeng pag-aalala. Basta there's a burden, pwedeng kalungkutan, or wag naman ganun kalaki sana. Sa iba sa inyo is may mga big problem. Or pwedeng may mga iisipin ka lang, no? Na paano to, paano yan, paano ganun, pwedeng nandun sa point na yon. Basta always have faith lang din sa nakita ko dito, no? Magkakaroon ka ng questioning sa isang lalaki. Pwedeng itong taon na to is malapit to sa'yo. Sa nakita ko sa'yo dito, may mga aso pusa ba kayo? Makaka-receive ka raw ng gift, no? Or tulong or pagmamahal. Or ikaw ang bibigay nito ng gift, tulong or pagmamahal. Yan, may mga joy, happiness, situation ako na nakikita sa'yo or nandun yung point na may mga bibigyan ka ng pagmamahal o suporta sa taong malalapit sa'yo. Vice versahin mo na lang, no? Sa nakikita ko dito. And also, may mga allies, friendship, or mga loyal person ako na nakikita sa'yo din na nasa paligid mo. May mga magbubukas na pintuan sa'yo or nahandun yung enlightenment in some aspect of your life. And then also is, tulad ng sabi ko kanina, positivity is happen, tsaka, yan, victory and success. Sana hindi ganun kalaki yung burden or yung pag-iisip mo, no, sa nakikita ko sa'yo. Siguro ano lang yun, pag-isolate yung nakikita ko sa'yo. Kasi magaganda naman yung card eh. Baka may konting pag-isolate ka lang na gagawin o may mga bagay ka siguro na didesisyon na maaaring magkakaroon ka ng mga worrying situation, pwedeng nahanto sa point na yun. Sa iba sa inyo. Tingnan natin. May pagtulong, suporta, pagtulong. Ikaw to or someone. Energy ni Virgo. Pero may mga joy, happiness ka. Energy ni Virgo. Oh, diba? Strange. Uy, ang galing. Oh, strange. Okay. Okay, energy mo in the last week, no? Ang energy na nakikuha ko sa'yo is nandito ka daw sa sitwasyon mo. You have the 9 of coin. Puro pera to, ah. Okay. Ang energy mo, nandito ka daw sa sitwasyon mo na you are more on
patient this last week ng February, mas more ka magiging patient sa nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung sitwasyon na may mga bagay ka doon na pupukusan this time sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro, you begin something project or kung ano mga creativity yan na gagawin mo, yung unahan doon. Magpo-focus ka daw doon sa sitwasyon na yon. And then also is, handun din yung confidence mo sa mga bagay na gagawin mo this time. Sa nakikita ko sa'yo dito, andun din yung sitwasyon na mas more ka makakaroon ng disiplina this time sa sarili mo. Siguro na handun yung point na mag-work it out ka, may gagawin ka ng activity sa katawan mo, sa sarili mo, pwedeng nandun sa point na yon. Sa nakita ko sa'yo dito, nandun din yung sitwasyon na happiness kasi yung energy rin na nakukuha ko sa iyo. It's more on strength, tatag, tibay, or andin yung katatagan mo talaga when it comes in this last week ng February. Yan, may mga bagay ka na pupukusan at ikaw daw is makikipagsapalaran doon sa sitwasyon na yon. Doon, handun yung point na yon. Handun yung sigla o lakas ng loob mo to achieve the situation. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga pagpupursigahan ka kasi o mga pagtsatsagaan. Nandun ka sa point na yun. Tingnan natin. Something want to success. Ang nakikita ko sa'yo dito. Parating kay Virgo. Parating kay Virgo. 8 of Wands. Parating sa iyo. Okay. Okay, parating sa iyo is meron ka daw mga bagay o sitwasyon na iilusyonin, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And yung iba naman sa inyo is may mga papers and documents kayo na aasikasuhin. Kung ano man yan, no? Basta related siya sa papers and documents. Parating din sa iyo is may nakaka-receive ka ng communication or text message sa pwedeng sa iba dito maraming tao, no? Or may mga taong ko-connect sa iyo, no? Ilan man sila, isa man siya o marami man siya. Sa iba naman sa inyo is makaka-receive ka ng communication o text message sa isang babae. Ganyan. Pwedeng sa email, pwedeng related to communication, pwedeng kung ano man yan. Basta may ganoon ako nakikita. Sa iba dito marami to. And then also parating din sa iyo is magkakaroon ka daw ng disappointment. Hindi naman siguro ganun kalaki sa isang tao naman, ay sa isang mas bata sa iyo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, ganyan. Magkakaroon ka daw ng disappointment. Or pwedeng maiinis ka lang, o baka naman palagi kayo nagkakaganoon ng sitwasyon, di ba? Baka natural na rin yun sa'yo, nandun sa point na yun. Parating din sa'yo is magkakaroon ng mga celebration, 3 to 4 months, days, weeks man yan, no, or hours man yan, no, celebration, magkakaroon mga getting together, ganyan, may mga happiness, enjoyment, and fun, may mga having fun situation. Sa iba dito is getting together ng family unity, reunion, close relationship, ganyan. May mga achievement din ako na nakikita sa'yo. Also, there's a goal of achievement. And may mga surprise parties and events sa iba. May coming home, hindi ko alam in what way yung coming home. Pwede ikaw, uwi ka ng bansa, ng probinsya, or ng kalapit baryo, or someone is magkakaroon kayo ng meeting, magkikita kayo galing ibang bansa, o baka ikaw ay pupunta doon, or vice versa, kung paano. Yan, may mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo na parating. And then also is there's a new horizon happen into your life. Teka lang
Pag-uusapan ka raw eh, no? Ano, Virgo. Pag-uusapan ka raw. And then also, merong. Oh, we have the 10. 10, 10, 5 plus 5 is equal to 10. Tatlo na yung 10 mo. Ibig sabihin, there's a completion situation na magaganap o mangyayari sa iyo. So, nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is, maaaring magkakaroon ka ng communication sa iba ha, sa isang tao na nakatataas sa iyo. Pwedeng malaking tao, pwedeng nakakataas sa iyo, or kung sino man siya. Yun, ang nakikita ko dito. Pwedeng sa mga government situation o kaya sa mga authority, pwedeng mahandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. O mga, basta nakakataas siya. May mga a-actionan at desisyonan ka rin this week. Bakit nahandito tong isang to? Ito ang binabothered ko eh. Teka lang, balik natin to. Tatanungin ko si Carda kung ano to. Matulog-tulog ka rin. Alam mo, parang ang dami mong iniisip. Parang ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong aksyonan, ang dami mong gustong i-move. Parang ang dami mong action na gusto mong i-move forward. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na naiisip na gusto mong i-move forward. Universe, ba't nandito to? Tanong ko lang ha, kung ba't nandito? May mga sitwasyon. We have the 10, apat na yung 10 mo. Oh my God, ang ganda. Ibig sabihin, meron mga a-actionan ka raw at maninindigan, no? Yun ang nakikita ko sa'yo. Mag-ingat ka rin, ano? Kasi may nagmamatsyag sa'yo. May nagmamatsyag. Mga or may. Yun ang nakita ko dito. May mga complicated situation eh, no? Ako nakikita sa'yo dito. May mga i-work it out ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo na napupursigihan at pipilitin mo itong sitwasyon na ito. At paninindigan. May ganun. Hindi ko alam kung saan yun. Tsaka mag-ingat ka rin sa ano, no? So, nananakit ba likod mo? Ingat ka sa likod mo. Nananakit yung batok mo, likod mo, balikat mo, balakang mo, or someone. Pwedeng kumisa, diba? Nakahiga. Ano dapat iwasan ni Virgo? May tao ditong sensitive. Dapat iwasan. Uy, 3 na yung 7 mo. 7 uli yan. Dapat niyang iwasan. We have the 10. 4 na yung 10. Bagay. 4 na yung 10 mo. Okay, dapat pong iwasan. Syempre, mapanghinaan ka ng loob, ma-burnout ka, ma-drain ka, and also not to see the fact of the situation. Ano? Yun ang sinasabi dito. Kailangan makita mo talaga yung the right or yung the fact ng sitwasyon. Kumbaga, huwag kang mabablanko. Ganun ang sinasabi dito. Iwasan mo rin yung magkaroon ka ng mga pag-aalinlangan, matakot ka o kabahan ka, yung magkaroon ka ng mga pagdududa sa mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo, iwasan mo yun, diba? Siyempre, kung para walang ganun, think advance, diba? Always. And then also, iwasan mo yung maging pasaway or yung mga taong pasaway. Ganyan. Kasi, ingat ka, baka yung nakita natin kanina na may bata. Kung sino man nakakabata sa'yo. And then also, iwasan mo yung exhaustion when it comes to your life. Tapos, yung magkaroon ka lang ng i-admit mo lang yung isang sitwasyon na, okay, fine, I think hindi good, I think hindi magsasucess. No, kailangan mo rin kasi na ipursige yun kasi hindi mo naman alam. Huwag ka mag-iisip ng negative agad, kumbaga. No? Huwag ka agad kumbaga sabi nga nila, di ba, try and try until you succeed. Diba? Huwag kang papatalo sa blockage. Huwag kang papatalo sa
sa mind mo. Kumbaga na doon sa point na yun, no? Iwasan mo rin yung mahata ka ng nakaraan, ganyan. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng paghihigpit o maghigpit, ganyan. Iwasan mo yung na, yun, mawalan ka ng pag-asa. Kumbaga, try lang ng try, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo, in love. Sa mga single dyan. Okay, sa mga single dyan, bakit ganun? Pwedeng may nakakausap na kayo? No? Pwedeng iba dito sa mga single, maaring na may nakakausap na kayo o nahandun yung point na may tao ako na nakikita na they see you as a person na may boundaries. Kaya handun yung point na maaring itong tao na to is hindi siya makapag-move forward sa'yo. Nandun yung pagmamatsyag nitong tao na to, no, sa nakita, or maybe this is you, yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is, pwede rin nahandun yung point na masyado ka naghihigpit. Diba? Sa iba sa inyo. O, hindi naman masama ang maghigpit kasi, syempre, you want to protect lang din naman yung sarili mo. Sa iba naman sa inyo is may makikilala kayo na sa isang event, parties, or sa mga gathering, malaki man o maliit yan, basta may makikilala kayo sa ganun. Doon nyo daw makikilala yung person na to. Sa maraming tao. Makikilala siya sa maraming tao. Wow, mukhang parang ano yun Ano yun? Love at first sight ba tawag doon? Okay kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to. Oo, nagkaroon ng paghihiwalay talaga. Nagkaroon na ng paglilit ko, no? Kaya yung isa inyo is nandun yung point na trying to heal yung self nila sa nakita ko dito. Kasi, isa sa inyo kasi naging sakim at makasarili. Sarili niya lang yung inisip niya. Kumbaga, para sa kanya is tama siya, mali ka, wala, yung hindi ka nag-iisip, ako na pinag-isipan ko yun, mga ganong sitwasyon sa mga nagkahiwalay dyan, nagkaroon din ng pag-let go kasi handa yung point na nag-move forward siya kasi because of the attraction with someone. Nagkaroon siya na attraction sa ibang tao sa nakikita ko dito. Yun. Pero, ang nakikita ko dito is may third party talaga, no? Hindi ka naman nawawala sa isip niya. Actually, naiisip ka pa nito or vice versa. Naisip ka pa naman niya. Kakaroon siya ng disappointment this time when it comes sa sarili niya. Hindi ko alam in what way. Pwedeng naiisip ka niya and then nagkakaroon siya ng comparison. Pwedeng nandun sa point and then nagkakaroon sila ng disappointment. Or pwedeng nagkakaroon siya ng disappointment doon sa kasama niya. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Or may mga disappointment in life siya na nararamdaman this time o nararanasan sa mga nagkahiwalay dyan. And then kung kayo naman is in relationship na walang third party connection, Handa naman yung communication. Yun nga lang minsan kasi may mga time lang talaga na pwedeng busy kasi ikaw, busy siya, gano'n na doon sa point na yun. Kaya, but still, nandun naman yung na pag nag-usap na kayo, parang nandun na kayo na you feel harmony and peace, no? Na, ay, salamat, nakausap ko na siya, ay, salamat, ganito. O kaya yun nahandun yung point na kung LDR kayo, mas lalo na ganun talaga yung sitwasyon sa iba sa inyo. Pagdating naman sa sitwasyon na sa mga walang third party, andun naman yung sitwasyon na care kayo sa isa't isa, no? Andun naman yung communication, you always care and you try to resolve any situation into your life pagdating sa connection din na ito, handun din yung pagtutulungan. Yun nga lang, handun lang din yung isa sa inyo is masyadong palaisip, no? Sa buhay. Andun yung suporta behind your back, yung isa sa inyo, andun din yung paninindigan when it comes in this connection. Sa nakikita ko sa iyo dito, andun yung happiness and love and support sa inyong dalawa.
Yun. Kung kayo naman is may third party, oo, meron talaga. No, sa nakikita ko sa'yo dito, kasi andito yung si betrayal, manipulative, liar, dishonest, and cheater. May third party po. Pwedeng, kung hindi mo alam, magkakaroon sila. Sabi, binigyan talaga na idea, no? Maaari may mga pupuntahan sila na celebration, or pwedeng may mga inuman, or kainan, or merong pagtatagpo. Ako nakikita kasi dito sa sitwasyon na to. And then, syempre, sa may mga third party, andun din kasi yung pag-iwas. Ano, pwedeng iniiwasan ka niya o iniiwasan mo siya. Vice versa tayo. Yun, nagkakaroon talaga ng mga disappointment when it comes in this connection. Isa sa inyo is may boundaries when it comes sa may mga third party. Yun. Kasi iba na yung gusto niyang suportahan sa buhay niya. Nahati na. No? Kaya I'm sorry. And you need to heal na lang and to focus na lang sa sarili mo, sa buhay mo. No? Kung hindi mo naman siya kayang i-let go. Mas alagaan at mahalin mo na lang yung sarili mo. Pwedeng sa iba sa inyo is malalaman nyo to. Mahando yung point na mararamdaman nyo siya or papasok siya when it comes to intuition, sa intuition nyo, or malalaman nyo yung katotohanan sa mga hindi pa alam. Money. Money ni Virgo. Okay, when it comes sa money mo, when it comes naman sa money mo, you try to make it balance pagdating sa money mo. Money and trabaho to You try to make it balance naman sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, nakakamit mo naman din yung gusto mo. May mga biglaan lang na kaganapan pagdating sa pera. Siguro biglaang gastos, biglaang labas na nakikita ko sa'yo dito. May mga ikakagulat, ikakasya o ikakabigla ka daw na sitwasyon. Hindi ko alam in what way. Siguro, ano ba pwede? Paggastos o mga gagastusin? Pwedeng na doon sa point na yon. O kaya biglang minus ng kayamanan. Sabi ganun. Ate, may yaman ba ako? Hindi, ba, may ipon ka. Diba? Tapos may bigla kang ginastos, may bigla kang gastusin, tapos nabawasan yung mana mo. Pwedeng doon ka magulat, mabigla, oh my God, ganito pala yung gagastusin ko. Pwedeng na doon sa point na, o may mga bagay na kung paano siya ipaparating sa ni universe na ikabigla mo, ikagulat mo pagdating na connected yung pera. Sa money mo, handa naman yung reward and success when it comes to your money. Nakakamit mo naman kahit pa paano. Wala naman ako nakikita sa'yo na pangit dito sa money mo, no? At least hindi ka nasisiro dito sa sitwasyon na ito. Yan. Maaari may mga bagay ka na mga new project or may mga bagay ka na sitwasyon na pagkakagastusan talaga, no? Sa iba sa inyo pagdating sa pera. Andun naman yung kasiyahan, andun yung fulfillment sa nakikita ko sa dito, andun yung positivity when it comes to your money. Don't worry. Maaring nandun din yung point na may mga biglaang pagdating, biglaang connect. Kung may mga business ka, yan, pwedeng mahandoon na makakatulong sa'yo, mga biglang idea na pwedeng makatulong sa'yo, connection na makatulong sa'yo to success to your money. No? Nandun sa point na yun. Tingnan natin advice. Ikaw na ikaw. Ikaw na ikaw no? Ikaw na ikaw nga. Magkakaroon ka na connection sa 2, 3, 4 na tao. Magkakaroon kayo ng mga pag-uusap or magkakaroon kayo ng mga dealing situation or nandun yung partnership, no? Sa nakikita ko sa dito. Okay, when it comes naman sa advice, no? When it comes sa advice, ayan, ikaw naman to no? You are very practical person. Nandun din yung point na yung iba sa inyo is breadwinner talaga sa nakikita ko sa dito. When it comes sa advice is iwasan mo kasi masyado kang alam mo mahilig ka mag-isolate when it comes sa sarili mo, no? Maaring hindi rin makakatulong yun sa'yo, di ba? Kumbaga, wag mo lang isipin mag-isa.
yung isang sitwasyon sa buhay mo to resolve it o to recovering it, no? Kumbaga, if there is a person na makakausap mo para to deal or makakausap mo dun sa bagay o sa sitwasyon na yun, gawin mo. Wag mo lang sarilihin yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo kasi hindi ka naman nag-iisa, no? Yun ang sinasabi dito. Siyempre, ingatan mo rin yung sarili mo, ganyan. Kumbaga, mas damihan mo pa yung mga vegetables than to meat sa nakikita ko dito. Try to more create and growth in some aspect of your life. Kumbaga na yung point, may mga bagay ka na need to progress, may mga bagay na kailangan maging very adventurous ka. I-forward mo lang din daw yung mga plano mo sa sinasabi dito. Kailangan mo rin din na maghigpit. Well, maghigpit ka naman talaga, no? Hindi yung practicality mo rin kasi. Tsaka, ingatan mo lang din yung mga kinakain at iniinom mo, no? Yan, baka andun din kasi point na mga sikmurain ka o kaya manakit yung tiyan mo, ganyan. O may mga, lalo na kung may babae ka, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya kailangan mo rin dito ng self-care, no? Tsaka overthinking, sa nakikita ko sa'yo dito, kung ano may mga iniisip-isip mo, nakaka-good ba siya? Sabay ka kung wag na lang overthinking, no? Isa rin yun sa makakapagbigay sa iyo ng stress sa buhay mo, no? So, nakita ko sa'yo dito. Yun, try to make a plan. Ang sinasabi dito, and kung kailangan mo rin na makipag-coordinate with someone, why not, di ba? Wag lang sarilihin ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Wag mong ihiwalay din sarili mo sa ibang tao na pwedeng makatulong sa'yo to growth, to success, o may mga bagay ka na pwede mong matutunan, malaman, di ba? Mas good yun. Kailangan mo rin makapag-collaborate sa iba. Kasi maaaring makakuha ka sa kanila ng mga idea, di ba? Arigato naman sa God bless.